Kasi dati sa Duterte Street, doon siya nagbibigay ng mga statement, kumusta na siya, ano na nangyari sa kanya, di ba? Pero ngayon, parang wala kaming natatanggap. What happened, Attorney? Well, natuloy po ang bisita ni Ma'am Hanelet noong Miyerkules ng isang linggo. Pero hindi po natuloy ang kanyang bisita noong araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi rin matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Wala pa pong dahilan na ibinibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita. Bagamat naaabala po si Ma'am Hanelet Avancenia bilang isang nurse dahil isang linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. Pag sinabi niyo pong nababahala, nag-aalala si Ms. Hanelet, bakit po kaya para kay Pangulong Duterte na hindi niya nakikita ng ilang araw na? Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang nadetena si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita kay Tatay Digong. Ang inaasahan ng lahat ng pamilya ay humingi sila ng 4 na araw kada linggo para mabisita si Tatay Digong dahil nais nilang malaman ang kalagayan ni Tatay Digong, at ganun din ang sambayan ng Pilipino, kaya naman nag-uulat sila matapos ang kanilang pagbisita. So ito na po yung pinakamatagal na panahon na wala tayong balita sa kalagayan ni Tatay Digong. Opo. So ano po yung planong gawin? Ano pong planong gawin ni Ms. Hanelet o ng pamilya na bakit po nagkaganon na hindi siya pwedeng makabisita? Nakikipag-ugnayan na po sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon, dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Nung po malaman ni Ms. Hanelet na ganyan ang pangyayari, ano po ang naging reaction ni Ms. Hanelet? Siyempre po, matinding kalungkutan, no? At inaasahan talaga niya na makakabisita siya matapos yung Miyerkules. Huwebes walang dalaw, so excited siya. At extremely frustrated ang malaman niya na pagpunta niya dun sa detention facility na hindi siya makakadalaw. So, anong ginawa niya nung malaman? Nakipag-usap ba sa inyo para sabihin na bakit anong nangyari? Anong ginawa ni Ms. Hanelet? Sa totoo lang po, nawala siya ng mahigit 24 oras. At usap-usapan nga ng mga Pilipino kung dapat na ba kami migawid kasi mahigit 24 oras, walang kahit anong komunikasyon na tinatanggap si Ms. Hanelet Avancenia. No? Pero nung araw ng linggo, natawagan ko naman siya matapos ang mga 30 plus hours na walang kontak kahit kanino, at nalaman ko nga na hindi natuloy ang pagbisita nung Biyernes. Opo. So ano po yung parang gusto sabihin ni Ms. Hanelet o ng pamilya Duterte sa pamamagitan ninyo, yung pong nagpupunta dun sa Duterte Street kasi palagi kami nga nag-antay din noon na parang naghihintay kami ng update sana pero walang Hanelet na dumating. So ano pong masasabi ninyo dun sa payo dun sa ating mga naghihintay na Pinoy sa Duterte Street? Well, tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa Duterte Street para ipakita ang ating suporta kay Tatay Digong. So ipagpatuloy po natin ang ating suporta at ang sasabihin ko lang antayin po natin kung anong naging dahilan ng kanselasyon ng mga bisita. At inaasahan ko naman po na kung hindi makakabisita si Ma'am Hanelet ay may ibang kapamilya na darating sa lalong mabilis na panahon para mabisita si Tatay Digong. So kapag may dumating na pong kapalit ulit, si Ms. Hanelet babalik sa Pilipinas o magstay siya muna dito, ayusin na para makabalik siya muli yung maayos yung visitation niya? Well, sa ngayon po, ang alam ko, nakipag-ugnayan sila sa kanilang abogado para nga matuloy ang pagbibisita. Pero whether not matuloy o hindi, ang alam ko, ang pulisiya ng pamilya ay merong isang matitira rito, isang next of kin, para kung merong mangyari kay Tatay Digong. So may bisita o wala, meron pong kamag-anak dito na mananatili sa dahig hanggang mapalitan si Ma'am Hanelet, hindi po siya aalis. Okay, salamat po, folks. Maraming salamat din po.